na napakabuti, makapangyarihan po ang Diyos na buhay. Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Amen. Sobrang bilis lang po ng oras. At samahan niyo po ako na basahin ang kanyang mga pangako. Sa Isaiah 43 verse 1. Alam na po natin to, pero I believe in my heart na may sasabihin po ang Panginoon sa kanya na sa oras na ito. Amen. Ang sabi niya po rito, sa Isaiah 43 verse 1 pababa, Israel! Ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. At hindi ka matutubo. Sapagkat ako si Yahweh, na iyong Diyos na banal, ang Diyos na Israel na magliligtas sa iyo. Verse 4, ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Sapagkat mahalaga ka sa akin, mahal kita, kaya pararangalan kita. Verse 5, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Amen. Ito po yung sinasabi ng Diyos sa bayang Israel. Amen. We believe na tayo po ay spiritual Israelites. Pumalakpak nga po ang lahat ng mga spiritual Israelites na kung paano po sinasabi ng Panginoon sa bayang Israel na huwag silang matakot. Alam naman po natin, ang bayang Israel ay sobrang dami pong pinagdaanan nila. Amen. Kaliwat kanan ang kanilang mga dinaanan. Amen. Sila'y tumatakbo saan sila nakakarating. Pero ito lamang po ang sabi ng Diyos, sasamahan kita. Amen. 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 Yung palang sa salitang sasamahan kita. Ibig sabihin lamang po ng Panginoon. Ang sabi niya, di ba Israel, huwag kang matakot. Ikaw, sabi niya, si Yahweh na lumikha sa iyo. Ibig sabihin lamang po, church, ang Diyos na lumikha sa iyo. Amen. Naniniwala tayo, Ang Diyos ang lumikha sa iyo. Ibig sabihin lamang po, ang Diyos ang may alam ng mga bagay-bagay para sa iyo. Amen. Ang sabi niya, huwag kang matakot. Alaman po ang ating mga pinagdadaanan sa ating buhay. Amen. Alam po natin, na sa ating buhay, para tayong mga Israelita, na yung ating buhay, ang dami po nating dinadaanan. Ang sabi niya, dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Amen. Minsan sa ating buhay, na ang ating buhay hindi lang parang ilog, parang karagatan na ang daming alon. Amen. Kaliwat kanan yung problema, yung mga alalahanin, yung mga bigat, amen, yung kalungkutan, yung mga bayarin, yung mga bagay na ating kinakabalisahan. Pero ito po yung sinasabi ng Panginoon, sasamahan kita. Amen. Amen. So, ibig sabihin po na ang sinasabi po ng Diyos, ano man po ang ating mga pinagdadaanan sa buhay na ito, lagi mong tatandaan, kasama mo ang Panginoon. Amen. Amen. Kasama mo ang Panginoon. Dumaranas ka man kayo ng sakit karamdaman. Dumaranas ka man ngayon ng kalungkutan, ng anxiety, depression, lahat ng bigat, alalahanin ng buhay. Lagi mong tatandaan na mayroong Diyos na mas malaki sa mga bagay na pinagdadaanan mo. Amen. Mayroong Diyos. Minsan sinasabi mo, ano ba naman itong problema na ito? Ang laki-laki. Pero hindi mo nakita yung Diyos na mas malaki sa problema mo. Amen. Amen. Hindi mo nakita na mas malaki ang Diyos dyan. Yung problema mo, itapat mo ang Panginoon. Yung problema mo, ganyan kalaki. Ang Diyos, napakalaki. Mas malaki ang Diyos. Amen. Sasamahan ka niya saan ka man pumunta. Ano sabi ng Diyos? Siya ang lumikha sa iyo, kaya ang Diyos ang may karapatan sa iyo. Amen. Ang Diyos ang lumikha sa iyo. Ang sabi niya, tinawag kita sa iyong pangalan. Biruin mo, kilala ka ng Panginoon. Amen. Pinili ka ng Panginoon. Amen. Lahat po tayo. Amen na tayo po
Amen. We are God chosen. Tayo po'y pinili ng Panginoon. Tayo po'y tinawag sa ating kanya-kanyang pangalan. No? Na sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, merong Diyos na nag-aaral. Merong Diyos na umaalalay sa iyo. Amen. Merong Diyos na handang sumama sa iyo. Ano sabi niya sa Joshua, verse 9? No, sabi niya doon, tandaan mo, magpakatatag ka, lakasan mo ang loob mo, sapagkat ako'y kasama mo, saan ka man pumunta. Amen. Ang Diyos na buhay ko, no, alam niyo, church, no, na-amaze ako sa Panginoon na hindi, yung pagsama ng Panginoon na ang sabi niya no, ililigtas kita, sasamahan kita, gagabayan kita, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Amen. Yung pagsama ng Panginoon no, na ating pong nararanasan, dumaan ka man sa malalim na problema, minsan yung buhay mo parang ilog, parang karagatan, ang lalim ng amen, yung lalim, hindi mo na maabot, yung feeling na nalulunod ka na, pero sa ating buhay, kapag tayo dumarating no, sa pagkalunod, yung parang pakiramdam mo, nalulunod ka na ng mga problema, itaas mo yung kamay mo sa kalangitan para abutin ka ng Panginoon. Amen. Amen. Itaas mo sa Diyos yung kamay mo para tulungan ka niya. Amen. At yung mga bagay na inaalala mo, hayaan mo ang Diyos na umalala. Hayaan mo ang Diyos na yung mga bagay na pinaproblema mo, hayaan mo ang Diyos na problema. Amen. Ano ang gusto niya? Patuloy ka lamang na maglingkod, sumunod, magtiwala, manampalataya sa Panginoon na lahat ng bagay ay kaya niyang gawin sa buhay mo. Magawa ng tao dito. Amen. Ang lahat po, no? Kanina nga yung kanta, walang mahirap sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Lahat ng mga bagay na iniisip po natin na imposible, sa Diyos ay posible. Kung iniisip mo yung pamilya mo na nabigat mo, kalungkutan mo, alalahanin mo, maniwala ka lamang po sa Panginoon ng palataya na darating ang panahon na yung pamilya mo, katabi mo na naglilingkod sa Diyos. Lahat ng mga bagay na iniisip mo, dinagdadaanan mo na ating buhay, no? Tayo po ay may kanya-kanyang mga dinadaanan sa buhay. Sabi nga nila, no, tayo po ay may kanya-kanyang mga problema, bigat, pero naniniwala po tayo, no, sa araw-araw ng ating buhay na ang ating mga dala-dala ay kinukuha po ng Panginoon. Ay kinukuha mo ng Panginoon na upang sa ganon, makapaglingkod ka na sa kabila ng mga problema, bigat, masaya ka na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Alam niyo, pagiging Kristiyano na napakasarap, no? Na minsan sa ating buhay, kahit naglilingkod ka sa Diyos, no? Alam naman po natin, walang exempted, no? Lahat po tayo nakakaranas ng bigat, ng kalungkutan, ng alalahanin. Amen. Pero merong Diyos, no, na kumakalinga sa atin. Na kahit parang piling mo, pasan-pasan mo na yung buong mundo. Amen. Piling mo, ang dami mo nang nararamdaman na hindi magandang bagay, pero meron pong Diyos na kumakalinga, umaaliw sa iyo. Amen. At sa lahat ng oras, nangangako po ang Diyos na sasamahan ka niya. Amen. Hindi ka niya pababayaan. Oh no, yung kaligtasan, kanina yung mga testimony, talagang nakaka-amaze, no? Na talagang yung pag-ingat ng Diyos sa buhay nila Bradley, si Mama Dol. Amen. Talaga, no, kapag ikaw lingkod ng Diyos, kilala ka niya, amen. Ang sabi niya, tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Sa Diyos lamang po tayo. Amen. Magtiwala, manampalataya, na alam po ang ating nararanasan sa buhay na ito. Amen. Kaliwat kanan na bigat, kalungkutan, alalahanin problema. Merong Diyos na handang sumama sa iyo. Merong Diyos, no, na handang, alam mo, no, na darating yung mga panahon na, ay Lord, ayoko na. Pero merong Diyos, handa ka niyang kargahin, buhatin. Hindi anak, kaya mo yan, magpatuloy ka. Alam mo yung mga danasin mo, merong Diyos na handang sumama, gumabay. Amen, sa ating mga buhay. So tayo po'y magtiwala lang po sa Panginoon, no? Kanina yung kanta, dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Amen, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dahil kasama mo ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kasama mo ang Panginoon. Ano man ang iyong gawin, sa kaman pumunta, yung pag-ingat, yung pagsama, amen, yung
patuloy na pagsama ng Diyos sa ating buhay ay ating pong mararanasan. Pag tayo lamang po ay magtiwala, manampalataya sa Diyos Amen. na buhay. So yun lamang po ang kanyang pangako sa araw ng ito. No? At yung dalangin po na tayo po'y patuloy na magtiwala sa Panginoon. Amen. Magpatuloy na sumunod sa Panginoon no, sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. No? Tuloy lang. No, minsan no, sa ating paglilingkod ang daming hadlang. Pero alam ng patuloy natin na iiwan sa Diyos ang ating buhay at ating puso. No? At bibilib no, na sa ating pagsunod, ating paglilingkod ay hindi masasayang. Amen. So yun po no, ibibigay ko na po sa susunod na tatayo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po niya. Kuya Mike, palakpakan po natin ang buhay na Diyos.